dalawang low pressure area na kung saan yung isa ho dito ay nasa loob na ng ating area of responsibility. Huli natin na mataan sa layong 460 km silangan ng Kasiguran, Aurora. Ang nasabi nating LPA ay hindi natin nirule out yung possibility na maging isang bagyo sa mga susunod na araw. At kapag ho ito ay naging isang bagyo, hindi natin inaalis din ang posibilidad na magtaas ho tayo agad ng tropical cyclone wind signal sa may silangang bahagi po ng Cagayan o ng Isabela or sa may eastern section po ng Northern Luzon. Ngunit kahit hindi man ho ito maging isang bagyo, ito pa rin ay ating imomonitor at dapat paghandaan dahil po sa mga susunod na araw ay posible rin ho ito magdulot ng mga moderate to heavy rains lalo na po dito sa may bahagi ng Cagayan at Isabela na kung saan ngayong hapon nga po inaasahan natin na magdudulot na po yung extension ng kaulapan na nasabi nating LPA sa may Cagayan at Isabela, Aurora na lugar na kung saan mga light to moderate with at times heavy rains po yung ating inaasahan. Samantala, na yung pangalawang LPA naman ho na ating minomonitor ay nasa layo pa pong 2,160 km silangan ng Eastern Visayas. Malayo pa ho ito sa ating Philippine landmass at wala pang direkta epekto sa anumang bahagi po na ating bansa. Medium chance ang tsansa nito na maging isang bagyo sa mga susunod na araw kaya ating i-monitor din ho dahil posible rin po ito mag-enhance ng habagat in the coming days na kung saan magdudulot ng maulan na panahon sa may malaking bahagi pa rin ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayong araw, inaasahan po natin na yung habagat ay patuloy pa rin po magdudulot ng bugso-bugsong malakas na mga pag-ulan lalo na po dito sa may northern portion ng Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, at sa may Negros Occidental. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan dyan dahil nga po may ilang areas na binabaha na po, no? At may inaasahan pa tayong malakas na bugso ng pag-ulan na kung saan ay posible ho itong dumagdag pa sa mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya doble ingat, doble paghahanda po yung ating paalala sa ating mga kababayan. Samantala, dito naman po sa bahagi ng Metro Manila, pati na rin po sa Central Luzon, Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, generally bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan po ating inaasahan, maliban po sa mga panandaliang buhos ng pag-ulan at mga pulo-pulong pagkidlat at pagkulog dala po ng mga localized thunderstorm. Samantalang dito naman ho sa nalalabing bahagi pa ng Southern Luzon, sa may Bicol Region, the rest of Mimaropa, Calabarzon area, lalo na po sa may Batangas po, no, magiging maulap po ang kalangitan at may kasamang mga pag-ulan. Ganon din po sa may bahagi pa ng Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Bangsamoro at sa Soxargen. Kaya doble ingat din po sa ating mga kababayan dyan dahil yung mga pag-ulan po ay posible pa rin na may heavy o kung minsan ay malakas na bugso ng pag-ulan kaya posible rin ho ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Sa may Davao Region po, kung may mga pag-ulan mamaranasan, ito ay mga panandaliang buhos lamang dala po ng mga localized thunderstorm. At patungkol naman po sa mga nabanggit nating low pressure areas po, no, nagbibigay tayo ng mga 6 hourly update na pinopost ho natin sa ating social media accounts. Kaya patuloy ho tayo mag-antabay sa mga update po na ating ipinalalabas. Para naman sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil pa rin sa southwest monsoon, makakaranas ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan at may bugso-bugso po ito malakas na mga pag-ulan ang bahagi po ng Occidental Mindoro, Northern Palawan at may mga occasional rains naman po tayong inaasahan sa may bahagi po ng Masbate at sa nalalabing bahagi pa ng Mimaropa. Sa ibang bahagi ng Bicol Region, magiging makulimlim pa rin ang panahon at may kasama pa rin mga light to moderate na mga pag-ulan, epekto rin po ng southwest monsoon. Samantala, kung makikita po natin, no, dito sa may bahagi ng norte, partikular na sa may Cagayan at Isabela, inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan bukas at may kalat-kalat na mga pag-ulan, dala naman po ito ng trough o yung extension ng kaulapan ng nasabi nating low pressure area. Pero dito sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Luzon, magiging maaliwalas ang ating panahon bukas, ngunit may mga times po na magiging makulimlim o maulap yung ating kalangitan at posible pa rin ho tayo makaranas na may hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan, lalo na po ito sa early morning, pati na rin po sa hapon at sa gabi. Dito sa Kamaynilaan, ang temperatura natin bukas ay 25 to 31 degrees Celsius, Baguio City 17 to 24, Lawag 25 to 32, 25 to 31 degrees naman sa Tagigaraw, sa Tagaytay 23 to 29 at sa may Legazpi City 25 to 29 degrees Celsius.
Dumako naman po tayo sa Puerto Princesa at Calayan Islands na kung saan aabot sa 24 degrees Celsius ang minimum temperature at ang maximum temperature ay nasa 28 hanggang 29 degrees Celsius lamang. Sa mga kababayan naman ho natin sa Kabisayaan, partikular na dito po sa may bahagi ng Western Visayas at sa may Negros Island region, ay may bugso-bugso malakas na mga pag-ulan pa rin po tayo inaasahan bukas. Dala po ito ng habagat, kaya doble ingat po talaga at pag-anda po sa ating mga kababayan sa mga pag-ulan po na to dahil nga posible pa itong dumagdag dun sa mga pag-ulan o yung mga pagbaha na kanila pong nararanasan. Kaya ingat po sa ating mga kababayan. Sa may Central at Eastern Visayas, makulimlim pa rin ang panahon bukas. Ganon din po sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Bangsamoro at pati na rin po sa Sorsogon. May mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan ho tayo naasahan sa mga nabanggit na lugar, dala rin ng habagat. At pwede ho natin bisitahin yung mga social media accounts po ng ating mga regional services divisions, particular na itong Visayas PRSD or pati na rin po yung Mindanao PRSD para po makita po natin yung mga updates po na nilalabas po ng ating mga kasamahan sa mga nabanggit na lugar. Sa may Davao Region, kung may mga pag-ulan man po tayo maranasan bukas, ay mga panandali ang buhos lamang sa hapon at sa gabi. Temperatura po natin bukas sa Iloilo ay mula 25 to 29 degrees Celsius. Sa bahagi ng Tacloban, Cebu at Cagayan de Oro ay 26 to 31 degrees ang agos ng temperatura. Zamboanga, 26 to 30 degrees Celsius at sa Metro Davao, 26 hanggang 33 degrees Celsius. At narito naman po yung mga areas na kung saan meron ho tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan. Partikular na po dito sa may Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, ilang baybayin po ng Leyte, pati na rin po sa may Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at sa ilang baybayin dagat po na Surigao del Norte ay may nakataas tayong gale warning. Kapag may gale warning ho tayo, hindi natin pinapayagang pumalaot dyan yung ating mga kababayang mga isda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat dahil sa inaasahan nating malalaki at matataas na mga pag-alon, posible pong umabot sa 4.5 meters ang wave height. Sa ibang baybayin naman ho na ating karagatan ay magiging moderate to rough pa rin ang sea condition. Kaya po, pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan. Pero yung mga nakasakay po sa small sea crafts ay hindi ho natin ina-advise na pumalaot po sila dahil posible pa rin po yung maalon na karagatan. Pero ingat naman po doon sa malaking sasakyang pandagat dahil nga moderate to rough sea conditions po yung ating inaasahan sa ibang baybayin pa ng ating karagatan. At narito naman po yung inaasahan natin na dami ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw na kung saan ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon, inaasahan pa rin natin yung heavy to intense na mga pag-ulan sa may northern portion ng Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique at Negros Occidental. Samantala may mga moderate to heavy rains pa rin po tayo inaasahan sa Albay, Sorsogon, Masbate, the rest of Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. At dahil naman po sa trough or extension ng kaulapan ng nasabi nating LPA, ay posible rin po sa Isabela bukas ay makaranas po sila ng moderate to heavy na mga pag-ulan. Samantalang pagdating naman po ng bukas ng hapon, Lunes ng hapon hanggang Martes ng hapon, may malalakas na bugso ng pag-ulan pa rin po tayo naasahan sa may northern portion ng Palawan, Aklan, Antique at Negros Occidental. Moderate to heavy rains in-expect natin sa may Masbate, the rest of Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, pati na rin po sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands at Isabela pagdating po ng Lunes ng hapon hanggang Martes ng hapon. Samantalang pagdating naman po ng Tuesday afternoon hanggang Wednesday ng afternoon po, ay posible rin itong malakas na bugso ng pag-ulan o heavy to intense na mga pag-ulan sa may northern portion ng Palawan, Aklan at Antique. Moderate to heavy rains in-expect pa rin po natin sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at dahil sa trough nung nasabi nating LPA or dahil sa epekto ng LPA, inaasahan po natin ang moderate to heavy rain sa may Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at pati na rin po sa may bahagi ng Apayao. Sa mga nabanggit na lugar, pinag-iingat, pinaghahanda natin yung ating mga kababayan sa posibilidad nga po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa
at makipag-ugnayan ho sila sa kanilang lokal na pamahalaan para makapaghandaan po natin itong dami na mapag-ulan na ating inaasahan sa mga susunod na araw. At ang araw po natin dito sa Kaminila ay lulubog sa 5:57 ng gabi at muli po itong sisikat bukas ng 5:45.